Magandang umaga, Didi Chacha and Manong Ted Filon. Good And thank you morning for po. inviting us. Thank you din po for being on the show. Siguro ma'am, unahin muna natin. Ito nga po yung bago ninyong pag-aaral. In summary, sinasabi nyo dito, araw-araw ay parang nawawala ng Pilipinas ng jumbo jet na puno ng isda. Pwede po ba naming malaman ano mismo yung mga nakita nyo po sa inyo pong study? Yes, so yung Oceana po nag-conduct ng isang fisheries audit and we launched this report last Monday. And based po sa aming pag-aaral, pagsusuri kasama ng mga scientifico, mga eksperto, ang Pilipinas po ang ating capture fisheries production, yung mga nakukuha natin isda sa ating karagatan, be it yung mga malilit na mangingisda at yung mga malalaking barko, pati aquaculture ay in decline na po siya. So, yung equivalent po ng decline since 2010 ay parang isa-isang taon, nawawalan po tayo ng 45 million kilos of fish kada taon. Ito po yung malungkot na findings namin kasi ang nangyayari po, ang 88% of our assessed fish stocks, yung meron tayong mga datos sa ating mga fish stocks ay already overfished. So, nasa red zone na po tayo and collapsing na siya. So, it's only a matter of time before our country will run out of fish. And ano po ibig sabihin nito? Yung 45 million fish lost yearly ay ito ang ibig sabihin nito ay mawawalan po ng pangkabuhayan yung mga ating municipal fisherfolk about 350,000 plus small scale fishers which is are only earning 2,500 at the minimum per month. Magkakaroon po ng deeper hunger. Yung families magkakain ng less fish kasi we're down to 34.3 kilos per person yung annual capita consumption. So from about 40 kilos a decade ago. So isa po tong social justice issue pati na rin environmental crisis. Ma'am, dito po sa study ninyo, aling bahagi po ng bansa yung pinaka-apektado po nitong patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nahuhuling isda? Ito po ba pangkalahatan sa buong Pilipinas na? Ito po ang data na to ay pangkalahatan po no. Kasi yung ginagamit natin ay official data ng ating gobyerno. Oo. At dito po sa inyo pong study, sinasabi nyo nga, kung hindi po ito masusolusyonan, sasanga-sanga yung magiging problema natin na maaabot hanggang sa mga fishermen, maging sa mga consumers natin. Pero ano po yung nakikita natin na pangunahing dahilan kung bakit umabot po tayo dito sa problemang ito na sinasabi nyo nga, 45 kilos po ng isda kada taon ang 45 nawawala. million 45 kilos. million kilos na isda po ang nawawala kada taon. Yes, ang isa sa mga nakita namin na reasons ay yung meron tayong tinatawag na critical gap sa ano yung ginagawa ng ating gobyerno sa governance natin. Kasi while BFAR mandated siya to implement the Fisheries Code, meron tayong mga batas, no? Kaso yung mga problema natin ay malaking problema natin sa illegal, unreported, and unregulated fishing or IUU fishing na tinatawag natin. So, ito yun po yung mga gumagamit ng mga mapipinong mata na sa pagpapangisda, yung mga unauthorized fishing, pati na rin yung pag-intrude ng commercial fishing inside municipal waters. Ito po yung top three issues. Pero yun nga, yung mga mandated agencies like BFAR ay hindi po na parang effective yung ginagawa nila, no? Meron tayong mga fisheries management areas na ang layunin po ay para pangalagaan itong mga fishing grounds. Kaso lang po hanggang plano tayo, hindi masyado tayong nakakapag-enforce fully ng ating mga plano. So, meron talagang parang gap between yung anong ginagawa natin. Magaling tayo sa mga pagkakaroon ng meetings, pagkakaroon ng plano, pero yung ano yung mga evidence na itong mga measures na pinag-uusapan natin sa ating mga meetings, sa ating mga management bodies ay wala pong evidence na
itong mga measures na para i-address yung pag-deplete na ating fish stocks ay actually nagwo-work po. So yun po Oo. yung problema natin. Isa pa rin yung problema nakita namin, yung incomplete data na nag-i-exist, and it remains inaccessible also to people. So lalo't lalo na sa mga taong kailangan ito, yung mga fisher folk, mga LGUs, na kailangan Mm. natin itong mga datos na to make informed decisions. Okay, nabanggit niyo po yung Bureau of Aquatic Fisheries and Resources natin na sinasabi ninyo puro pagmi-meeting, puro pagpaplano, pero yung kanilang kino-conceptualize at pinaplano, hindi siya nagagawa on actual. Aside from BFAR, na dito sa study niyo lumalabas yung mahinang enforcement para po dun sa pagbabantay sa dagat at iba pa nating problema. Ano pa pong ibang ahensya ng gobyerno ang nakitaan natin dito na may kakulangan po sa mandato nila kung bakit nauwi po tayo sa ganito? Yung Fisheries Code po, nag-identify po ng sino po yung talagang mga primary government agencies at saka mga nagsusupport ng mga agencies, no. For at the national level, nandun yung Coast Guard, andun yung PNP Maritime kasama sa BFAR. Tapos at the local level, kasi decentralized tayo, yung mga local government units. Yun po yung mga in charge, kumbaga, no. Aside from, of course, kasama tayo, yung mga civil society organizations, pati na rin yung mga sektor ng mga mangingisda. Kaso lang nga po, yung meron tayong mga gap sa ginagawa, no? Na nag-enforce nga tayo ng seasonal closures, pero ayon sa mga fisheries scientists, hindi pa to enough, no? Hindi to enough to reverse the decline. So, kailangan po natin tingnan ng maigi talaga kung saan ba yung problema, ano ba yung mga hotspot areas. Meron tayong karagatan patrol sa Oceana na nagsasabi, ito po yung hotspot sa illegal fishing. Sana po tutukan yon, yung kung saan yung kailangan talaga na ma-enforce. Tapos yung mga illegal commercial fishing vessels, kailangan po masupo natin. Meron tayong batas or regulasyon sa pagkabit ng yung tracking devices kung sa mga commercial fishing vessels. Sabi ng BFAR, mga 90% nakakabit na, pero hindi natin alam, hindi na share yung data na ito kasi makakatulong sana to sa pagsugpo ng illegal fishing. Okay, so you're talking about hotspots sa sinasabi nyo. Dapat ito talaga yung bantayan natin, pero hindi po nangyayari. Ilan po yan at saan po exactly itong hotspots natin? And yung binabanggit nyo po na nakakabit din doon sa mga fishing vessels supposedly na meron naman na daw, bakit daw po hindi na i-share? Bawal daw po ba i-share? Bakit po? Okay, so yung hotspot areas, according to the iFit, ito yung tool ng BFAR, no? Nagsasabi, meron tayong mga four problem areas, yung fisheries management areas 4, 5, 10, 11. So, ang ating bansa kasi ay dinivide into 12 fisheries management areas. Yung 4 and 5, halos nasa northwestern part ng ating bansa. Yung FMA 11 ay nasa gitna, yung mainly Visayan Sea areas. Tapos, base talaga to sa datos nila, no? Mm. Base sa Karagatan Patrol, ito po ay nasa Northern Palawan, nasa bandang Tawi-Tawi, Sulu Tawi-Tawi Archipelago. At saka may mga area sa gitna, no, ng ating bansa, like Masbate area, yung mga ganon. So, makikita talaga natin kasi historical data, yung makikita mo yung night lights na natatrack ng Karagatan Patrol. Yung limitation nga lang to, kasi nga yung vessel monitoring ay sana mag-identify kung sino to. Kami, Mm-mm. yung night lights lang yung nadidetect. So, hindi natin alam sino yon. Yung reasons po, marami silang reasons. Pero yung main reason ay sinasabi nila parang sensitive technical data to ito. Pero alam natin na based on the regulation itself, pwede tong i-share sa mga law enforcement agencies, sa mga protected areas, at saka mga local government units na sa loob ng protected areas. Pero hanggang ngayon po, kahit ilang beses na po kami nag-a-ask ng nagdi-demand, hindi pa talaga nasa-share ang mga data na to sa mga ahensya na dapat tumulong sa kanila sa pag-enforce. Okay, so gano'n na po katagal na gano'n ang nangyayari na for the longest time you've been asking na i-share po sa inyo yung data nitong mga nakakabit na tracking devices sa mga commercial fishing vessels at bakit, yun nga po, bakit hindi po yun na i-share sa inyo for the longest time? And also ma'am, sa BFAR po, nandito itong data na pinag-uusapan natin na hinihingi nyo?
Yes po, Opo. nasa kanila po. So, siguro mga more almost 2 years na po. Kasi when we Hmm, found out na may 90% na sabi na according to their data, kasi hiningi namin siya, na nakakabit na yung vessel monitoring device, naghihingi na kami yung pwedeng pa-share po. Pwedeng i-share nyo kahit hindi sa amin, kahit kung meron mang, meron kasing sa fisheries code na non-disclosure. Tapos yung non-disclosure na yon ay hindi pwede sa mga certain people, no, na pero yun nga hindi nga kasama sa exception yung ay, hindi may exception po ng oo. batas na yon na Oo. pwede i-share sa law enforcement agency. Oo, Sabi kasi na nga po, gagamitin natin ito to track kung kamusta no yung mga nahuhuling isda and for other concerns din po. Ma'am, yung diyan din po ba sa study ninyo kasama kung nung nagsimula na hindi na share po yung data sa inyo and other concerned agencies, doon din nagsimula yung pagbaba nung bilang ng mga nahuhuling isda doon sa areas na yan? May ganun po ba? Hindi po, kasi yung pagbaba ng bilang, dekada na po yan. Mhm. Ayun, actually, yung sabi ng scientist, yung parang since 2010, nito na yung steep decline ng ating fisheries, no? So, talagang malakas po yung pagbaba ng ating fisheries production. While if ma-notice din natin sa data, tumataas ang value ng fisheries dahil nga yung scarcity ng fish, tumataas, di ba? Napapansin niyo po, mas mahal yung isda ngayon bilhin Correct. kumpara sa manok, kumpara sa Oo. baboy, di ba? Oo. So, yun po, talaga po nagre-reflect yung data namin sa ganong sitwasyon po. Oo, and for 2 years, kinukulit nyo na po sila, ang BFAR, pero talagang ayaw magbigay ng datos na ito. Para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, gaano po ka-importante na makita nyo yan? Nandyan din po ba kung gaano kadaming commercial fishing vessels ang meron sa buong Pilipinas? Yes po. Pero yun nga, nandun po yung gaano karami. Kaso alam natin yung nakakabitan lang base sa regulasyon, yung catcher vessel nila. Hindi yung mga iba't ibang, marami yan vessel kasi sa isang commercial fishing operation. So, magmumultiply yan siguro by 3 by 5, no? Yung actual sitwasyon sa dagat. So, pero yun nga, base sa aming pagkukulit ng more than 2 years, hindi pa talaga nila nabibigay yung yung data na yon. Maganda siguro din siya dito no na natin yung usapin ng pangingialam dito ng court no kasi nga idinulog sa Totoo. kanila itong mga isyong ito para mas maintindihan po ninyo ha mga kapatid at mamaya po atin pa hong ikaklaro para ho mas kauna-unawa ang isyong ito nang sa ganun po ay makapag-isip-isip po tayo ano ho bilang mga Pilipino. Unahin ko lang po muna. Can you educate us, attorney? Ito pong controversial na Mercedar case. Kasi ito ho yata din ang dahilan kung bakit po nauubos ang ating mga isda sa ating pong municipal waters, ma'am. Yes, so malaki din ang epekto ng desisyon nito ng Korte Suprema na ginawa nila nung December 2024 natin na receive yung decision na ito, no. Yung Mercedar case po ay nagsasabi na yung municipal waters, yung 15 kilometers natin na municipal waters ay unconstitutional po. Tapos parang inaalaw yung pag-operate ng commercial fishing vessels inside these municipal waters at sinasabing dapat papasukin sila. Tapos wala daw preferential rights yung ating mga maliliit na mangingisda. So unconstitutional din po 'yon. So ayon sa decision na 'yon, parang ini-erase niya yung boundary na Mm-mm. yung sinasabi nating buffer zone na municipal water. Sana na hindi papasukin yung ating mga commercial fishing vessels kasi yun nga ang marami sa ating mga maliliit na mangingisda ay gumagamit lang na maliliit na bangka and Mm-mm. base din sa ating data kung maapektuhan to hindi sila makakapag-compete kasi mas efficient po yung gears ng mga commercial fishing and based on our findings itong mga maliliit na mangingisda it's not because of not only social justice issue no kasi sila yung mga Mm-mm. pinakamahirap na sektor isa sa mga pinakamahirap Opo. na sektor sa ating bansa kundi nakita natin sa data na nagko-contribute din sila ng 38% in yung fish sa Mm-mm. ating fisheries production. So malaking contribution sila. So Mm-mm. sila rin nagpapakain sa atin ng isda. Kaso nga lang, yung parang under threat nga dahil sa Mm-mm. Mercedar case na to.
Okay, final na po ito ano ho. Dito po hindi na ho nakahirit pa ang BFAR at ang Estado para po magbago ho ng desisyon ng Supreme Court. Hindi pa po final and executory po to kasi nung 15 days after po, nag-file po ng motion for reconsideration ang BFAR through the OSG. So, nagawa naman nila po yung pag-apela at paghingi ng motion for reconsideration. At the same time, kami po, kasama ng mga municipal fishing sector, mga legal experts, nag-file din po ng intervention at saka yung motion for reconsideration. So since mga early January po to last year, so hanggang parang April may nag-file pa ng petition. So pero hanggang ngayon wala pa pong desisyon yung Korte Suprema. So kino-consider po namin ito na hindi pa siya final Okay. ang desisyon na ito. But meantime po na wala pa po ditong resolution ng Supreme Court, status ko po tayo, ang commercial fishing vessels pwede pong pumasok sa municipal waters. Hindi po, parang ang status ko po ay hindi pa sila pwedeng pumasok kasi hindi pa naman final yung decision ng court na yon. Opo. So hindi pa ho ito final and nangangahulugan po na in effect pa rin ang pinagbabasehan pong batas nito. Dito na ho papasok yung kahalagahan ng vessel monitoring measures, right? Doon ako tutunghay ngayon. Yes, kasi nga po ito'y konektado na ngayon. So, meron po kasing regulasyon nga na inilabas po ang ating pong pamahalaan. Ang tawag nga po dito ay vessel monitoring measures. Ano ho ba ito? Attorney, again, para ho mas klaro po, ano ba ang purpose nito? Bakit kinakailangan maglagay ang mga commercial fishing vessels nito? Ito po ayon sa international standards, no. So lahat ng commercial fishing vessels ay sana magkakaroon ng tracking device para malaman natin ano yung lokasyon ng kanilang pagpangisda. Kasi binibigyan naman sila ng permit ng gobyerno. So it's a license, no. It's a privilege, no. So dapat alam ng gobyerno kung saan din sila nangingisda ayon sa kanilang lisensya. Kasi sa license sila identified anong fishing ground sila dapat. Hindi sila pwedeng umalis sa fishing ground na yon, no. Hindi sila basta-basta magkipagpangisa all over the country. At saka yung VMM po ay nakabit po doon din yung electronic reporting system. So kailangan nire-report din nila ilan ba yung isda na nakukuha nila. So yun nga, dahil hindi na siya share, hindi natin alam, di Opo. ba, yung volume ng fish na nakukuha nila. Meaning, kapag itong mga malalaki na commercial fishing vessels pumasok doon sa municipal waters, matatrack din ng BFAR. Yes po. Okay. Real time po. Real Yeah, time sa. Real time. And then, there comes enforcement. Di ba? Tsaka papasok ang enforcement. No? Kapag nakita ho nila na ituhong naturang barko na nangingisda ay hindi doon yung kanyang permiso at siya pumasok doon sa municipal waters, maaari na pong pumasok yung enforcement. Yes po. Mas Yun. madali po yung enforcement kasi may ebidensya ka na rin, may electronic evidence ka na rin. Hindi ka nagagastos ng mga resources ng fuel sa pagpapatrolya, di ba? Kasi alam mo na saan sila pumapasok. Opo. And then, ang sisti lang po dito, may mga malalaki din pong fishing companies na nagpetisyon sa hukuman at kine-question ang legalidad nito. Yes po. Meron din 4 po na malaking kumpanya ng mga commercial fishing. Opo, at pinagbigyan sila ng hukuman ng lower court. Sa lower court po, pinagbigyan din sila. It's by the way the same lower court yung nag-rule din sa Mercedar case. Tapos yun nga, pinagbigyan sila, kinwestiyon nila yung vessel monitoring rules. So pinagbigyan sila. Nag-intervene kami sa lower court, hindi din kami pinayagan. So nag-apela din tayo sa Supreme Court kasama ng OSG to represent also BFAR. Opo. Hanggang ngayon wala ding desisyon din yung kasong iyon. Opo, pero lumalabas po ngayon na again, ito po ay lower courts na nabotas ba to? Yes po, Okay. Malabon. Okay, Malabon na botas na RTC, pero ma'am, ang lumalabas ngayon, yung pong mga kumpanya na humingi ng injunction, sila lang po ngayon ang exempted dito sa vessel monitoring measure, kumbaga. Yes, ayon po sa may nag-release po ng memorandum yung BFAR na sila po yung exempted muna sa pagkakabit. Kaya sinasabi namin 90% kasi yung baka yung vessels nila ay nandun sa loob ng hindi pa nakakabitan. Yes, opo. Ito ho bang mga kumpanyang ito na kumwestiyon sa vessel monitoring measures kasama yung kumpanya ni Secretary Laurel Chiu?
Ay, hindi po. Frabel, no? Hindi. Hindi kasama. Opo, opo. Mm-mm. Opo. Meron ba kayong ugnayan kay Secretary Laurel Chu dito sa isyong ito? Well, ito lang po, no? Tatawag kami sa kanya para sa kanyang panig, pero hindi ho naman Mm-mm. itinatanggi, di ba, na ang pamilya po ni Ginoong Laurel Chu for the longest time, ang negosyo po ay fishing. Yes. Opo. Yes po. So, in terms of pag-ugnayan sa kanya, actually nung lumabas yung Mercedar case, no, yung decision, uh, true enough, pumayag siya na makipag-audience sa amin kasama yung maliliit na mangingisda. Ano, this was early January 2025. At doon nga hiningi namin yung vessel monitoring data. Pumayag naman siya. So, after nun, syempre inutusan niya yung mga tao niya. Pero yun nga, mahina talaga yung bureaucracia. Ewan namin na it's caught in that bureaucratic maze na hindi namin alam na kahit meron ng, well, Aha. verbal ngayon Aha. na agree sa pag-share Mm. galing kay Secretary Chu, yun, hindi pa to nangyayari po, yung kanyang utos. Opo, opo. Well, pero ma'am, kasi po, di ho ba dapat, sabihin na po natin na meron pong data privacy na dito po sa vessel monitoring system na ito. Pero at least, dapat ibinabalita nila ng BFAR, ng DA, kung meron silang mga nahuhuli na lumalabag. Yes po, oo. Kung yung ano yung mga hakbang na Yes. nagagawa nila Oo. na sa paghuhuli ng yung mga lumalabag sa Yes, ating sir. Yes, batas. yes, ma'am. So, pero kayo ho ba meron kayo nababalitaan na inilalabas na report man lang po ang BFAR dito at ang DA na ito po no sa aming paggamit ng VMM na ito po ganito karami ang mga fishing companies na lumalabag at pinapanagot nila. Wala pa po. Wala pa po kami as of the present. Opo, wala pa po. But we can presume, ma'am, ang assumption natin dito, may mga lumalabag dito. Yes, oo. Kasi meron tayong data sa Karagatan Patrol, di ba? Opo, yes, So, ma'am. parang kailangan natin ma-match, ma-validate yung Okay. anong nangyayari. Opo. Kumbaga po mga kapatid, sa lawak ng karagatan, definitely po, mayroon po mga fishing vessels na lumalabag po sa mga panuntunan ng pangingisda. Di ba, ma'am? Yes, Opo. yes po. Opo. Oo. Kasi meron aside from Karagatan Patrol, nakakatanggap din po kami ng mga reports on the ground Mhm. na so for instance Opo. yung sa Northern Palawan pumapasok na sila sa kahit ancestral waters ng ating katutubo doon. So Aha. naghihingi na nga po ng tulong din yung mga katutubo natin at saka Opo. yung mga malilit na mangingisda po Opo. doon. And then, diyan po, kumbaga nga, bulag tayo sa mga ginagawa nga po na enforcement ng gobyerno dito po sa mga paglabag na ito. Kaya, itong bunga ngayon. Ito nga po, yung 45 million, ano po, di po ba, na kilos ng isda ang nawawala sa atin because of all of these violations. Yes po, kasi yun nga, wala po tayong data. And paano Yes. natin po mamamanage yun? If we don't have Okay. any data, how can we manage what we don't know? Yun po yung ating yung mensahe dito, no? So, kailangan po yung mga datos sana, hindi, dapat accessible na siya. Bakit Opo. tayong nagtatago po? Public naman po ng mga data na to. Opo. Ang mga Chinese fishermen po, Vietnamese dito po, kasama ho sila sa problema ba? Yun po hindi natin nga alam kasi if maalam sana natin yung sino ba yung Filipino fishermen na nasa for instance West Philippine Sea no, at or sa Northern Philippines, malalaman natin na kung may iba pa tayong natatrack doon sa loob na yon, hindi na yun mga Filipino vessels, di ba? Okay. So yun po ang hindi natin alam. Okay, so ngayon po mga kapatid, dito po ang atin din pong iniisip ngayon, dahil nga po dito po sa hindi nila inilalabas, ang karamihan po dito, ito pong mga malalaki na mga fishing companies operated by Filipinos. Mm-mm. Tama, Yes ma'am? po. Opo, opo. Yes po. Okay, ngayon ma'am, ito ho ngayon dahil nga sa problema po ng ating maliliit na mga mangingisda, na sila ho mismo actually food poor, ironically. Ang problema ho natin dito, may study rin po kayo na para hong sa mga magsasaka na ang edad ho actually pa 60 na yung average age ng mga Filipino farmers. Sa mga mangingisda po, ano ngayon ang average age nila at yung pong bukas makalawa,
wala na pong susunod pa kitate na mangingisda. Kasi nga, nagugutom ako sa hanap buhay na ito. Yung average age po nila, yung mga late 50s na rin po. So pareho din sa mga magsasaka, tumatanda na po yung ating mga mangingisda at wala na po talagang mga batang mangingisda halos makikita natin na gustong pumasok sa trabaho na ito, sa sektor na ito. Kasi yung nga, mahirap talaga and yung mga anak nila po ay dinidiscourage talaga po nila na maging mangingisda rin kasi nakita rin nila yung hirap ng buhay bilang isang Mm. maliliit na mangingisda. So yun po yung nakakabahala din kasi parang parte to ng kultura na dapat natin no as an archipelagic nation Mm. yung mga pangingisda. So kung mawawalan na tayo, paano na po yung ating food security no? Paano na po yung kinabukasan natin? Ma'am, food security at ang inyo pong panawagan deklarasyon ng food security emergency. Ma'am, sino Yes po ang po. dapat umaksyon dito? At gaano ito ka-urgent ngayon para po sa ating, hindi lang ngayon kundi sa ating mga anak at mga apo? Yes po. So ang panawagan namin sa presidente ay mag-declare ng fish emergency no. Kasi this is a food security issue talaga. So dapat makita natin iput a spotlight din natin yung ano nangyayari below the surface ng ating karagatan. Kasi nga yung parang hindi natin masyado napapansin. Masyado tayong engrossed minsan sa anong nangyayari sa lupa pero alam natin na mas malawak pa yung karagatan natin at mas marami talaga sana tayong sources para ma-ensure yung food security ng ating bansa. Kasi yung protein requirements ng Pinoy, more than 50% galing po sa isda yan. So what will happen if yung nawawala na po yung ating fisheries na at wala na pong paano yun magkakaroon po tayo talaga ng crisis. So before we can we will reach that point, so we're already on the edge of the cliff, kailangan po we need to avert that crisis kasi otherwise po magko-collapse po yung fisheries natin. Opo. Edge of the cliff. Bangin na po ito na maaari po tayong mahulog at di ka na makakabalik. Pero ma'am, pag tinanong mo dito sila Secretary Laurel Chu, spokesperson nila, maging siguro si Presidente, hindi. Meron naman tayong bangus. Meron naman tayong tilapia. At pwede naman tayong mag-import. Di ba? Yes. Opo. Anong inyong tugon doon, ma'am? Sa amin po, hindi po ma-address yun. Yung ito, hindi po yun ang solusyon. Kasi yung importation, magiging mas mahal yun. To. Hindi yun makayanan ng ordinary Filipinos. Tataas talaga yung presyo ng isda. At bakit natin iisipin yun? No? Kasi hindi natin iisipin na meron tayo dito sa atin, bansa mismo, no? Ang source ng itong isda. Kung pangalagaan talaga natin, kung i-rebuild natin yung fisheries na to. Kasi meron namang magagawang paraan. Talagang dedicated rebuilding ng fish stocks, no? Kasi merong dedicated budget, may personnel ganon. So yung aquaculture din po, of course alam naman natin yung nutritional value niya ay medyo mas mababa siya sa capture fisheries, yung wild capture fisheries natin. So base din to sa pag-aaral namin together with the UST FNRI. So hindi po to yung tugon po sa Opo. mga problemang ito. And you cannot really rely on artificial, di ba? Ma'am, opo, yan po yun. Anyway, ma'am, salamat po na marami. Hindi pa ho tayo tapos sa isyong ito. Kami lang po kadalasan nalulungkot, attorney, sa totoo lang, kapag pinag-uusapan ng ganitong mga bagay, maraming tao hindi interesado. Di Yes ba? po. Maraming tao po ang walang pakialam dito. Marami Yes pong po. tao ang hindi naiintindihan ito. Kailangan po talaga pagtulong-tulungan natin ito nang sa ganun po, yun nga, umaksyon na po ang Estado. Otherwise, ako kinikilabutan dito sa inyong inire-report sa amin na hindi lang po mawawala mga kapatid ang ating mga maing isda. Physically, mawawalan po tayo ng isdang kakainin. Ironically, sa isang bansa na napaliligiran po ng karagatan. Attorney. Yes po. So maraming pong salamat sa mga programa ninyo po kasi nakakatulong po to no sa increase or spread ng awareness kasi minsan nga yung wala ngang pakialam yung lalo na yung mga malalayo sa karagatan po. Pero alam naman natin lahat tayo ay nakatira sa mga isla, maraming isla. So kailangan din siguro we go beyond kung saan tayo nakatayo. Kundi tingnan natin yung horizon natin na mas malawak, mas malayo yung
talagang isipin natin ano yung kinabukasan natin. Opo. Ma'am Attorney, muli po sa uulitin at mabuhay po ang taga Oceana. Thank you, ma'am, for your service. Thank you, Manang Ted and DJ Cha. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!